ng katao-tao dito. Pati sa information sarado na. So, diretso na kami sa CT scan. Ha? Hotdog Republic. Ayun o, city. Ayun o, doon. Diagnostic imaging. Ano rin ako. Tapos na, bilis lang eh. So, tagal pa yung waiting. Tagal pa yung biyahe. Yung kasi wala na masyadong tao talaga. Maganda ka pala yung ganung schedule, ano, hapon na. Sarado na actually eh. Yung pala dapat nadaan namin sa kabila. Dito kami duman sa kabila. Lakad-lakad. Dito lang to, malapit sa pinupunta niya sa laruan. Phoenix. Malapit ka talaga sa laruan din rin, no? Pati CT scan. Kaya totoo, haba ng nilakad natin kanina eh. Okay lang, at least nakapaglakad-lakad. Wala na mga tao-tao eh. Yan, Richmond Road Diagnostic and Treatment Center. Puro diagnostic lang sila, no? Siguro parang laki, no? Treatment center din eh. Baka mga therapy o kung ano man. Sa mga treat. Krispy Kreme? Hindi. Eh. Sabi mo ngayon, kahapon sabi ko, bili tayo. Ayun ba yun? Kailangan natin, pero malayo, traffic eh. Rush hour ngayon. Uwid, kanina lang, start na nang nagpa-pile up yung traffic doon eh. Yan, gandang hapon guys. Sa morning pa lang pala. Hindi, hapon na. Past 12 na. Dito kami sa superstore ni Jermaine, pero ibang superstore to. Malapit to sa may doctor's appointment ko today. So sabi ko mamili muna kami. Yan, kasama ko siya ngayon. Yang init. Ganda ng mga bulaklak. $9. Ganda. Ito mga pabukas pa lang. Ayan. Hindi ko kabisado yung mga pwesto rito kung saan kukunin. Pero gulay muna tayo. Ha? Kaya nga eh. Ay, lalaki na ano. Kami pala tayo ng ano, ng toothpaste. Ayan, medyo busy dito sa lugar na to. Katanghalian pa yan na Friday. Maliit na ito. Maliit. Mas malaki yung pinupunta natin. Ayan, marami-rami na. Mostly mga gulay kasi ang order is ano eh. Order ng katrabaho ko. Chop suey, kaldereta, pansit, igado. Patatas pala nak. Patatas. 6. So bawasan natin. Wag 4 lang. Sa laki niyan eh. Ay, potato corn na sana. Basa eh. Nung nakaraan pa, diba sabi ko sa'yo? Kahit papunta ka Rasayan. Medyo mahirap dito, hindi ko kabisado. Hinahabol ko yung oras kasi may appointment pa ako sa doctor. Habol naman kami on time. Dito na kami sa Royal Vista. Meron pang 10 minutes. 10 minutes bago yung appointment. Hindi ko na-expect ganun karaming gulay pala yung kailangan ko. So mamaya busy ako sa kahihiwa. Hiwa ng gulay. Wala pa kami lunch eh. Si Jeremy kumain lang pala ng fried rice. Pero walang ulam. Mag-Starbucks daw siya ngayon. Matcha latte. Ayan, pag-alas 2 na ng hapon, nandito pa ako sa waiting room. Oh my gosh, nang tagal. Nakalimutan pa ata ako ngayon kasi ang dami nang nakalagpas sa akin.
Kaya nag-follow up ako dun sa receptionist. Sabi ko, tagal ko na nag-aantay. Pagdating dito sa loob, antay pa din. Si Jeremy nasa may sasakyan. Mano-mga mo na pumunta ng Starbucks, uminom ng latte, matcha latte, tsaka bumili ng Danish. Nagugutom na raw kasi siya. Dahil nga wala pang lunch. Kaya sabi ko, sige, punta ka na muna ron. Antayin mo ako, kaso ganito katagal. Mag-iisang oras na halos So yun, tapos na. Inip na yan si Jeremy. Kanina pa nag-aantay. Kawawa naman. Uwi na tayo. Ayan, dito na kami sa Mena. At pinag-order ko na si Jeremy na mami merienda. Ayan, pinatawag ko so pick up na. Egg waffle at saka winter melon. Napadaan pala kayo dito. Pina-order ko on the way. Pina-order mo? Pinatawag ko kay Jeremy para ako pagdaan, pick up na lang. Bad trip siya. Tagal isang oras. Waiting, nakalimutan yon. Posibleng hindi Gulat siya nung lumapit ka ulit. Lumapit ako, sabi niya, what's your name again? Sabi niya ganun. Sabi ko, I've been here ako for almost 30 minutes na. Ang dami na akong nauna. Lahat naunahan ko pero tapos na sila. Iba lumalabas na Sabi ko, posible ka ako Kaya sabi niya, sige, wait lang. Pagdating ko sa loob ng waiting room, antay uli ako. Na kay Jermaine, kasi si Jermaine nandun sa baba, minom ng Starbucks. Minom siya ng Starbucks na matcha latte. Kasi nga, kumain siya kanina yung fried rice lang. Konti. Sabi niya, aga mo atang kakain. Mami, baka matagalan tayo. Tama nga. Kain siya. Tagal ka na hindi nakain. Sabi ko, sige, baba ka na muna ron sa tagal na nga natin umiinom yan. At saka kumakain ng egg waffle. Sabi ko, baba ka na ron. Kako ba nag-aantay ka? Doon ka naman ng Starbucks. Kain daw siya ng Danish at saka yung matcha latte. Natapos siya kumain. Di pa rin ako tapos. Sabi ko, diyan ka na muna. Nakaharta ako. Sa akin yung winter melon tsaka grass jelly. Parang sa gugulaman sa atin. Ang lasa. Ayoko naman may mga bilog-bilog na yun. Sana sinabi mo para pinatanggal ko. Pwede naman yung request na wala. Pwede ba yun? So yun, yung sa yung sa mammogram, CT scan, nabasa na lahat. Pati yung sa lab sa dugo. Sa dugo okay naman lahat except dun sa yun medyo mababa daw. Pero nothing to naman na sobrang baba. Mababa ng konti. Sabi niya, inom ka lang binigyan niya ako ng Vitamins. Sabi niya, isa rin. Hindi, sa'yo yun Orderin ko ba yun? Kasi sa ulo, sabi niya, hindi niya alam kasi yung result daw ng CT scan ko is okay. Siguro nga talagang kailangan ko na lang tiisin tong sakit na to. Binigyan niya ako ng pangpuna sa leg. Parang gamot din siguro gaya nun sa'yo. Para daw mabawasan yung sakit. Sabi niya, na-try mo na ba acupuncture? Sabi ko, hindi pa. Ayun nga Diba, sabi niya, try mo. Kung hindi pa rin mag-work after no acupuncture, try mo yung ko sa parang headache management something. Sabi niya, pero try mo muna yung acupuncture. Pag hindi pa rin, tsaka na tayo ng next step ko anong gagawin. At least may mga may mga suggestion tsaka step by step na baka mag-work. Kasi usually mga doktor hindi suggest ng mga acupuncture, parang hindi sila. Hindi, kasi nagtataka rin kasi siya siguro bakit hindi nawawala tapos na okay na yung surgery lahat. Pero dahil nga sa group namin sa Chiari, alam ko naman na sobrang imposible kasi halos lahat talaga ganun. Hanggang ilang taon na tapos ng surgery, may physical therapy pa sila, hindi nawawala. Kumbaga, na-manage lang pero hindi nawawala. Pero tatry ko pa rin yung acupuncture just in case baka sakali doon mag-work. Hindi naman hindi ko na hinihiling na totally mawala kahit mabawasan lang ba. Yung sa mammogram naman, sabi niya, for now, mukhang benign naman yung nakita. Sabi niya, kaya i-monitor na lang natin every 6 months kung lalaki kasi possible din naman daw kasi yung sa edad, nagbabago daw yung hormone. Sabi niya, kaya 6 months, after 6 months, binigyan niya ako ng requisition. Sabi ko, actually, nakaschedule na ako.
tinawagan na ako nung ano. Sabi niya, bilis naman natawagan ka na pala ako natawagan na ako. Sabi niya kaya, sabi niya, no need ka nang tumawag kung naka-appointment ka na. So, ayun. Kahit paano naman. Nabunutan ka ng tinik. Oo naman Siyempre, uuwi rin tayo. Siyempre, ayaw mo naman nag-aalala ka na uuwi. Nasabi mo nga pala, uwi tayo. Yung sa doktor. Ay, hindi. Ikaw na magsabi May kasunod ka naman Wala akong tawag Tawag sa Kaya akin pagtawag sa'yo nang banggitin. Kasi so far naman wala naman akong kailangan i-worry daw kasi yun nga, mahalaga daw ma-monitor. Yun ang importante. Yun yung maganda rito kasi message kami tapos tatawagan. Oo, pag na-miss mo yung annual mo, tatawagan ka na o nagpas ka na para sa annual check-up. Kahit paano. Kung di available man yung family doctor namin, meron naman silang kapalit. Actually, mas napaganda pa nga Kasi ang dami talaga Gusto ko nga yung ngayon Mas gusto ko si Dr. Rahim, mas okay. Ayan. Kahit siya, gutom na rin. Kanina pa nga, naubos na. Naunahan mo pa ako maubusan. Pagod Pagod. Sa init pa. Init, sobra. 30. Correct. Sana hanggang weekend. Ngayon long weekend Ay, sarap. 3 days off siya. Yan, nakapag-prep na ako ng para order bukas. Hinapan ko na lang ng space sa fridge. Pero yung mga meat, nahiwa ko na kanina pang umaga. Ito, hiniwa ko ng hapon. Yan, may pang kaldereta, chop suey, igado, at saka pansit. Kaya ang daming gulay. Tapos yan. Yan ang hapunan namin. Pizza. Pero yung pizza dough niya, yung nabibili lang. Tapos nagawa lang ako ng mga toppings. Sausage meat, mushroom, spinach, tomato, onion. Tapos yung mga cheese na nasa ibabaw, bocconcini yan. Kaya sobrang melted. Gandang tignan. Ayun Kainom lang ng tsaa. Tsaa siya. Nakaidlip pa ako kanina Sarap ng tulog niya. Kulang pa? Kulang. Yung yung idlip o yung Tsaa. Sarap ng tulog niya kanina Ay, 2 oras mahigit din Parang natalata pa siya ngayon Kulang pa din. Di ba 3 days? Nakatulog ka na ganun Parang nakapanla tayo Pero ganun pala pasalamat tayo at yun nga, galing na siya doon sa mga results ng kanyang Naikwento ko na sa inyo kanina. Yun nga, kahit pa paano, pasalamat doon sa mga nagdasal din. Sobrang tsaka thankful. Mga nagpaya na, huwag ka mag-worry sis kasi normal. Which is sinasabi sa akin ng doktor. Normal nga daw yun. Kumbaga normal sa babae yung may mga cyst na gano'n. Kaya lang, yung monitoring, yun ang importante. Kasi, sabi nga niya, yung kumbaga sa'yo dahil dense, cloudy, parang weather. Pag foggy, hindi mo makita kung ano talaga. Kaya sabi niya, kaya parang gano'n yung sa'yo, kailangan ma-monitor. Every 6 months. Tapos yung sa ulo nga, yun nga, sinadjust niya, try ko daw yung acupuncture. Kasi nakita nga niya, sabi niya, okay naman yung yung CT scan. Kaya nga nasabi niya, baka kailangan mo ng pain management. Meron kasing para sa headache talaga. Ganun. Hindi naman headache na sabi ko nga, sabi ko hindi kasi kakoy sa akin, hindi headache. More on yung sa nerve. Pinch nerve, occipital pain usually ang nararamdaman ko. Sabi niya, yun nga, try nga daw yung acupuncture. Sabi niya, hanap ka ng yung binigyan niya ako reseta kasi meron daw acupuncture na pang gamot talaga, medical, parang ganon. Kaya binigyan niya ako, hanapan mo kung saan ka meron po pwede niyan. Yes. Try mo. Tapos kapag hindi pa rin nag-work yan, yun nga daw, yung sa, sa headache na clinic. Meron daw pala rito nun talaga. Para talaga dun. Focus lang sila doon para ma-manage mo yung pain. Meron nga sa paa lang din Puro sa paa naman sila. Tapos niya sabi niya yun nga, tapos sa blood works mo nga, okay lahat yun nga lang yung medyo mababa yung iron. Sabi niya, isa rin sa nagkukos. Kasi nabagit ko rin sa buko, baka ako merong mga ng hair treatment to Sabi niya, try mo muna yung iron kasi malakas makalagas ng buhok din kapag mababa ang iron mo. Ganun. Tapos one thing din, yung sakit sa ulo minsan doon din kapag mababa ang iron. Sabi niya, take mo lang yan. Binigyan niya ako ng reseta. Siyempre yung paliligo ng mainit, di ba? Tapos winter dito, mainit yung papaligo mo. Yung patas dry ang rito sa Calgary
Hindi lang naman ikaw yung na, ano yan eh. May mga kakilala rin tayo na mga na... Kaya lang sa akin talaga kasi pag nabasa, ay, kita mo na talaga yung anit. Sa akin din, kita yung anit. Iba na babae, iba na lalaki. Pag babae ka, syempre, di ba po? Kita na yung anit eh. Tama, crowning glory eh. Syempre, iba yung yung buhok. Ay, Talaga. Pero pasalamat na at okay na lahat. Wala nang alalahanin. Yung kanya na lang. So, kahapon nga, nag-CT scan siya. Waiting na kami sa tawag sa kanya para sa result. May tumawag nga na naman kanina eh. Pinapupunta ako sa clinic at mayroon daw yearly, check up. Kasi bumalik na si Chetty. Yung doktor natin. Kasi baka iba yung nag-aasikaso nung kanya. So, mag-yearly check up din talaga ako sa kanila? After na ma-receive mo siguro yung ano mo. Baka yun nga yun. Baka kasi nakuha na nila yung lab test mo, di ba? Eh, hindi ko na natawagan eh. Hindi siya nag-call back eh. Kasi akala Kasi na kapag akala ko annual check-up nandun na. Result yun. Si Chetty yung pinaka-doktor Ano doon na kanina? Ayun, naminari ko kanina eh. Appointment daw siya kay Dr. Chetty. Ay, ayun. busy. Okay na yung mga result natin. Yung kanya na lang sa ano niya. CT scan. CT scan para malaman kung clear talaga na kidney stone nga o shadow lang yan. Sa malalaan. Yung sa tuhod naman niya kasi sa ano pa eh. September 24. Tagal. Halos makapawi na yun. Anong tawag na? MSK ultrasound. At least kahit pa paano, di ba? Gaya din sa dugo na lang yung mga blood works natin. Okay, medyo less worry. Hindi ka mag-aalala na, oops, bawal to. Hindi ka pwede kumain yan. Minsan lang tayo magbabakasyon. Yung dumating nga ako ng mga sa in-order namin sa Temu eh. Temu. Ganda Sa rin tuhod. yung quality niya. Sa tuhod. May support siya dito sa gitna. May butas sa gitna eh. Na ano. Hindi naman butas. Hindi ang butas na butas, pero may nakalubog, tas sa gilid niya nakasupport yung ano. Doon sa mismong kneecaps. Kasi diba sa trabaho niya bigat. So, malaking bagay yan. Sa gilid may parang wire para i-hold. Luma na rin kasi isa niya eh. Tapos sa winter, Ready na siya eh oh. may ano tayo, parang maging turtleneck yung ano mo, di ba? Inaan niya sa akin yan, in-order daw niya sa akin. Ayaw niya Pero yan. hindi kasi ayoko nagsusot ng mga ano sa ulo. Unless na talagang sobrang lamig yun, kailangan ko talaga ng takip sa ulo. Malamig at sumahapdi o sumasakit ko. Kami kasi lumalabas kasi kami sa trabaho, kaya Kailangan niya talaga makapal. Pati naka-thermal siya. Meron naman akong kinausap pa ako ng manager namin eh. Dalawang manager, isang vice president at nila ako sa Train. binibigyan nila ako ng training skill sa CNC. Sabi ko, sige, wala akong problema. Lahat naman ang pwede matutunan, di ba? Extra rin. Ayoko lang kasi yung isa, kaya hindi ko tinatanggap yung sa, ano pangalan nito? Yung inspection. Kasi hindi naman ako makakonsentrate sa inspection eh. Ang mangyayari sa akin nun, inspection na pintura ka pa. Hindi kasi ron eh, meron na kayong may nakapwesto na eh. So pag off lang siya ay parang pag wala lang siya. Naka-holiday lang ay kailan lang yun. Taon, baka 1 month lang na holiday. Hindi pa nga eh. Mas ka pa magbakasyon eh. Hindi kasi sila, pag nagbakasyon sila, parang 2 days, 3 days na. So parang ako yung papalit sa kanya. Kaya lang ganun pa rin yun. So sabi ko, nagagawa ko naman, hindi yun naman kailangan ng training pa dun. So tapos may cross-training, sayang din yun. Extra cross-training lagi. Yan. Kaalaman. Yung sa CNC, malaking bagay yun kasi maraming mga namin na nagsi-CNC. Yung isang kasama ko, may sideline siya na nagsi-CNC sila ng mga granite. So, pinoprogram lang din naman yun. Kailangan lang talaga ng maganda salamin at nang makita sa computer yung mga programming. May salamig ka naman eh. Marami kasi natanggal doon sa pwesto na yan dahil nga syempre nagsi-CNC, hindi naman siya yung saglitan tapos matagal, parang 1 oras, 2 oras na umaandar yung makina. Ikaw naman nakatunga ka at check mo yung mga syempre makita mo kung tama yung tabas ng makina. Dapat alam mo kagad kung may palpak na. Yung mga ginagawa ng mga Ukrainian na kasama namin, nagsi-cellphone. Yun lang. Nasira daw yung yung isa. After nun,
kinabukasan, ginawa niya uli. Nag-cellphone uli. May camera dun Kita. Nakita siya. O, di, sinibak na siya. Mahalagang trabaho yun Malingat ka lang saglit dun Mamahal pa naman ang materyales. Oo, kasi pag kinat yun, may konting allowance lang yun para dun sa, para dun sa CNC. Or dun sa mga bevel nun So, ayun, yung mga dulo-dulo, yung mga importante rin kasi yun yung connecting part ng ng mga tubo All around ka na. Ay, lahat na nga Bending. Ang hindi ko na nahawakan doon yung makina na AWS tsaka yung A10. Ang lalaki nun. Laki ng bahay yun. Makan na yun? Yung pambend ng ng tubo na malalaki. Sino nag-hawak ng si Dean? Hindi, si Kuya Oliver. Tsaka, si Dean sa Cold Deck yun Ibang building. Sa amin yun Ibang building na yun. So, watak-watak kayo pala ngayon? Ayun. Magwawatak-watak muna kayo? Oo, ganun yung nila kasi medyo mag-i-slow down kami doon sa coating. Yung kagandahan, kapag ka na-cross-train ka, kahit mag-slow down doon sa part sa department nyo, meron kang malilipatan. Yun na nga, yung inaano nila. Dinerecho ko na rin sila kanina. Sabi ko, I heard a couple of guys got kicked out because of pack up on a machine gun. Sabi ko sa kanya ganun. Sabi niya, either way, kahit saan ka naman mapunta, pag may kapalpakan. Pag may ginawa ka na kalokohan which is, hindi lang naman yung masira mo yun. Wala kaming pakialam doon sa materials, sabi niya ganyan. Hindi naman doon sa cheapang material, sabi ganun ng Vice President. Pero, there's more beyond that sana kaya sila natanggal. Oh, okay, sabi niya. Yeah, I'm willing to, sabi niya naman sa akin. Oh, I'm happy. Ay, sa Vice President pa makakausap sa'yo. Ay, yun naman din Mabait naman sa'yo si Rocos di ba? Oo. Mabait naman. Mabait naman. Depende. Mabait. Pero yung normal naman yung pag-stress din naman sila syempre, di ba? Lalo pagka konting project, syempre, isipin mo yung mga tao gusto mong mabigyan ng oras. Hindi kasi, biruin mo, wala mga Pilipino mga napapayar doon. Wala talaga Kami lang yung mga matatagal na lang talaga. Sipa lang mga Pilipino Tsaka willing talagang matuto. Diskarte talaga. Yung diskarte. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga bago namin, kagaya nung bata, ni Clef. Mo, kung gusto mong tumagal dito, aralin mo kung paano yung diskarte. Hindi yung tatamad-tamad ka o lakad-lakad lang dyan. Pag ganyan slow down, hanap ka ng gagawin. Hindi pwedeng antay ka lang. Yun nga rin sabi kay James na we can't afford na people are getting paid just to sweep. Sabi niya, we have to do some production daw. Sabi ko, I'm willing to. Kung ganun lang din naman di ba? Tsaka hindi naman siya physical na mabigat talaga kasi ihuhook mo lang doon sa Mas madali yan. Mas madali siya kumpara doon sa kaya lang, babantayan mo talaga. Yun yung doon. Tsaka ikaw lang mag-isa doon sa kalahati ng building. Sarado yun. Ikaw yung dinadala sa inyo. Boring pala lang. Wala. Ganun talaga Wala, yung trabaho yun Oo. Kaya lang, the more na ganun, lalong parang ang tagal ng oras. Kaya nga ibang maayaw dun Tapos ang ingay pa nung kasi kinakayas niya yung loob nung ng tubo. Kinakayas pwede rin. Ngayon pa naisip ko nakangilo. Nakakangilo talaga. Kaya pag dumadaan kami ron, suot na agad na earplug. Yun lang, may tumatawag na sa'yo, hindi mo pa naririnig ng earplug ka. Hindi mo talaga mga tawag dun. Kahit may cellphone, kaya iba nagsiselfone, naiwan ko sa kanila. Hindi naman dapat yun. Halo trabaho. Kaya ako nga, tinatawagan ni James Tawag ng tawag yung cellphone ko nasa locker. Ba't tinatawagan ka? Ewan ko doon. Sabi ko, nung matawag ka pala. Sabi niya kanina tumatawag ako. Wala, hindi ko dinadala yung cellphone ko sa bulsa. Masisira lang yun. Oo. Nasa locker lang lagi yung cellphone Ay, nako. Yun lang naman. Yun lang ang aming kaganapan. At least ngayon, finally okay na. Yung kanya na lang, sana lahat maging okay. Lalo pag uwi, syempre masarap yung pag magbabakasyon. As in, bakasyon talaga. Enjoy lang. Walang alalahanin.
Kailangan talaga natin yun. Kasi nga, nakikita naman natin ng mga, lalo na yung mga kababayan natin nag-abroad. Kagaya ng mga trabaho namin na actual labor, parang laborer ang dating mo. Talagang pinaghihirapan ang bawat sentimo na kinikita natin. Hindi basta-basta pinupulot. Kaya deserve natin yung masayang bakasyon. Tsaka yung pagbabakasyon, enjoy nyo. Hindi yung pagbakasyon nyo, yung puntahan yung mga kapitbahay. Wala namang problema sa pamimigay. Kaya lang minsan, syempre, unahin nyo yung ano nyo, yung family. Family talaga. Kami talaga, kada uwi, family lang talaga. Tsaka yung family, tsaka yung sarili nyo. Yun ang number one, yung sarili nyo. I-treat nyo yung sarili nyo. Kaya nagbakasyon para ma-recharge. Less stress, makalimutan yung mga problema sa trabaho, ganyan. Yan, mag-reconnect sa mga kaibigan at sa pamilya. Lalo sa pamilya. Pero sana rin naman, yung mga ano natin na pamilya or kaibigan sa Pilipinas. Sana naiintindihan nyo rin yung mga sakripisyo ng mga pamilya nyo na nasa iba't ibang bansa. Kasi ibang level ang trabaho pag nasa ibang bansa. Tsaka malayo ka sa pamilya, di ba? Yun nga, double stress ka nun. Malayo ka sa pamilya, iba yung mga kasama mo sa trabaho, kaibigan. Tapos, parang yung kinikita mo, ginagastos mo rin doon, di ba? Pag uwi mo, so madalit sabi, hindi biro yung kinikita pagtatrabaho sa ibang bansa. Diba? Oo, kasi lalo kung dumugaya natin, dito mo gagastos. Same lang din yun. Hindi kasi may mga tao kasi or mga Pilipino na pagdating mo, kala nila big time ka na. Yun talagang tingin eh. Hindi magiging ganun eh. Hindi. Dahil sa dami ng bills. Siguro yung mga ibang mga, alam mo na, yung mga magaganda na talagang trabaho, mga status. Trabaho, meron naman din na kaya na pagdating talaga sa Pilipinas is parang bahala na kung ano pag-uwi ko doon or ano, bahala na. Kasi kami, iniisip din namin yung babalikan mo mga bayarin, yung mga ano. Tsaka every time yan, pag gantong uwi kami, minimake sure ko talaga na yung pagbalik namin, meron ka, pag-alis, may nakalaan na para for that month at saka pagbalik namin. So, parang 2 months. Kasi ayaw ko naman nung yung pagdating dito, paubos na yung ano mo, yung checking, may magbabawas na naman. So, ayaw mo nung may stress. Gusto mo kaya ka nagbakasyon para ma-recharge nga, di ba? So, pagbalik mo, gusto mo parang, fresh lahat. So, ganun. Kaya kami excited na rin talaga. 1 month na lang. Bilis. Bilis ng panahon. Magulat na tayo next ng Pasko na. Yan na naman guys. Na-share lang namin sa inyo. Maraming salamat ulit sa lahat ng prayers nyo. Prayers at laking bagay sa amin. Sobrang laking bagay nun. Higit pa sa ano, kumbaga sa mga monetary na tulong. Kasi hindi naman talaga natin kailangan dito yun dahil nga may available naman tayo mga hospitals, mga doctors na for free. Pero yung prayers, sabi nga nila, mas malakas ang prayers pag marami. Yan. Kaya sobrang thankful kami kasi andyan kayong lahat para ipagdasal kami. So ganoon din naman kami sa inyo. Siyempre, ino-hope din namin na maging healthy kayo, maging safe. Lagi na. Lalo't mga bumabiyahe. Correct. Paano guys? Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.